FB Live na magtanong kay Magtania. But yesterday we mentioned na kung kinakailangan pong mag-live because of the low pressure area that we are monitoring. Ito po kami. So to give you an update kung ano na ba yung nangyayari at ano yung inaasahan natin doon sa low pressure area na posibleng maging unang bagyo ngayong 2019. And of course, kasama natin dito sa IM Ready Command Center si Wilson, si Paul, si Faith, and of course, si Mai. Ano yung nasa leeg mo? Ha? Headset. May pakinggan ko lang po. Ano? Wala tayong audio. Alright, good. Okay. Kasi ganyan yung malakas kumain, naka-headset pa. Okay. Yung parang ano siya, yung sa YouTube. Okay, sige. Okay, Mang Tanya. Okay, anong natin sa kanila? Ipapakita natin. Nandun pa ba yung LPA, May? Yes. Alright. Yes. So, ano yung latest position niya? Okay, galing. So, 2,415 kilometers na lang po mga kapuso. Then, that's as of 4 o'clock this morning. So, from 288 yesterday, ngayon po ay 2,400. So, papalapit na mga kapuso, papalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero siya hanggang ngayon ay nandiyan pa rin sa may Pacific Ocean, actually southeast ng lagyan ng ano dito, yung Guam para at least may idea. It's okay. At least yung pong nasa may southeast ng Guam, pero mga kapuso, ang isang ano nito ay patuloy pong lumalapit. But so far, sa ngayon, at present, wala pong epekto pa yan dito sa ating bansa dahil yung hanging amihan, malamig na hanging amihan ang ramdam na ramdam dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dyan sa may northern Luzon and even here in Metro Manila. At kanina umaga doon sa unang hirit, May, ano mo yung ihip ng hangin na malamig? Yan. Okay, so kung walang epekto ito, anong ano natin? Ano ang inaasahan natin dito sa... Mang Tanya, yan pa natin pinag-uusapan to. Okay, yan. So ito yung wind map. Again, ito po ay output ng isang particular na model. At ito yung ginagawa muna nating basihan so far. And itong model na ito ay one of the reliable models being used hindi lamang po ng Metro Weather, kung hindi ng iba pang meteorological centers all over the globe, including Pag-asa. At yung titingnan natin ngayon, nakita nyo sa screen, yung umiikot na hangin na yan po yung sirkulasyon. And most likely, pag ganyan ang ikot ng hangin sa wind map, it's already a tropical cyclone. Pwede pong isang tropical depression or a tropical storm, but nonetheless, it's not a low pressure area anymore. So, yun po yun. By Friday. At kung titingnan nyo yung oras, dyan po sa kaliwa, yung galaw ng hangin, and then, Friday night, ay nasa loob na yan ng ating area of responsibility as a significant tropical cyclone. Yan. So, kitang-kita nyo po yung pag-ikot ng hangin. Kapag ganyan ang ikot ng hangin, mga kapuso, ano na yan? Bagyo na po yan pagkaganyan. And, kung yan ay bagyo na May, so may darating bang ulan yan? Pero can you extend kung saan siya tatama so far? Although hindi natin sinasabi na yun yung mangyayari talaga. Dahil imagine Friday pa, ngayon eh, Wednesday, so 2 days from now. Of course we can. Papasok po siya ng Friday, lapit papunta ng Mindanao. So yung Eastern Mindanao. So Davao, Caraga region. And that will be on Sunday. Yun yung landfall niya. Yung tinitingnan natin maulit-ulit, hangin po yan ha. Wala pa yung ulan dyan. At on Monday ay instead of moving westward ay mag-northwest siya papunta ng Central Visayas o Eastern Visayas at papalapit ng Bicol region. At nakikita niyo mga kapuso yung hangin, yung convergence na yun ng hangin. Yan. Yan yung magpapaulan. Yung ganyan-ganyan yung nangyari doon sa tropical depression or low pressure area na dating tropical depression Usman, na because of the convergence ng hangin ay nagkaroon ng mga matitinding pag-ulan. Ano yan? Chingli. Ano sabi niya?
Okay ka, cause. Okay. Akala ko cause. Cause. Cousin. Okay. Okay. Alright. So, yung tatama daw po ba siya sa lupa? Ayan nga po. Oh yeah, so most likely kung hindi po magbabago yung kanyang forecast na track, malamang tumama po yan dyan sa may Eastern Mindanao, particularly yung Samar, Davao, Caraga area. Okay. So, Multani, yung Now, mga hanggang anong category kaya itong bagyong to? well, ang isang ano natin, siguro maybe ano rin natin yung wind speed kung meron ka. Kasi dun, limited yata. pero dun sa wind speed kasi, pwede nating makita kung gaano kalakas yung hangin na pwedeng tangay-tangay nung ano na yan, nung sirkulasyon na yan. On it. Pero Mang Tani, di ba? Yes. Kahit if tropical depression lang siya kunwari, hindi pa rin dapat. Magpakampante. Yes. Nasaan yung speed? Okay, nasaan na? Loading. Ano yung ininom mo? Juice. Ano yan? Pang tag dito? Oh. Ilalagay ko na siya. Export. Ito pala. Meron pala. Iyan mo yung ano, huwag mong kalimutan Galing yung ko talaga. huwag mong kalimutan yung ano, yung ano tag dito? Legend. Legend. Yan. Teka, lalagay ko. Speed. So habang pinagtutulungan po ng research team ni Mai yung ipapakita naming wind speed aside from the wind direction so that we will have an idea kung gaano kalakas yung hangin na dala-dala nitong again ito po ay output ng model, so it may or it may not happen, but the thing is yung pong ginagamit naming model is again one of the most reliable models available po ngayon sa mga forecasters. So ang kanyang reliability ay medyo may mataas, particularly kung 48 o 72 hour forecast po yan. Okay, game. Okay, so yung kulay green doon sa inyong Legend 38 to 61, so less than 36. 36 to 61. So parang high end po ng ano yan, ng tropical depression. So makikita nyo may kulay green. Now, ang ano natin aside from the green, kapag meron ka ng yellow color, that means posibleng ano ka na, lumabot ka sa level na storm. Pero yan, sa pagganyan po, that means most likely tropical depression siya. So in terms of wind, hindi po siya ganun kalakas, pero makikita nyo bago siya tumama sa lupa, may dominant na rin na yellow color, so that means may posibilidad na lumakas pa siya at umabot doon sa tropical storm category bago tumama dyan sa may Mindanao. Pero mahalaga, and again, paulit-ulit po sinasabi natin, because of what happened last year, a tropical cyclone does not need to be a super typhoon. It doesn't have to be a super typhoon to wreak havoc sa ilang bahagi ng Pilipinas. At aside from the wind, ang maging concern natin ay yung pong ulan na dala-dala nitong papalapit na tropical disturbance. At yun po ang ipapakita sa inyo ni Mai maya-maya lamang. Yan. Yung makikita yung highlighted area, yan po yung ulan na dala-dala nung sirkulasyon nung maybe we can say yung bagyong again, anong pangalan? Amang. Okay, letter A. The first tropical cyclone. So makikita nyo, halo-halo po yung ulan basically nando sa northern part ng bagyo, doon sa itaas niya. May orange, may red, at yung orange at red, pag tiningnan nyo yung Legend, heavy, intense. So yun po, malalakas na ulan na yan na pwedeng magpabaha. At yan ay for Saturday, nandun pa siya, malayo pa siya, pero makikita nyo yung extent ng rain area niya, umaabot na dyan sa may Mindanao.
Anong araw yun? Yan. Ayan. Okay, yan. Meron yan. Saturday, hapon po yan. Makikita nyo, umuulan na sa Mindanao at hindi pa nagla-landfall yung bagyo. Nandun pa siya sa may east of Mindanao, several hundreds of kilometers. Pero makikita nyo na yung kulay na dominant dyan sa Mindanao, orange and yellow. So that means moderate to heavy. At yan ay Saturday po ng gabi, papalapit yung bagyo at unti-unti pagdating ng linggo. Yung sentro ng bagyo. At pagdating ng linggo, hindi na lamang Mindanao ang may ulan, halos yung buong Visayas at yung ano natin mga kapuso ay yung lakas ng ulan, yun ang mahalaga. At makikita nyo, red, orange, yun yung patches, heavy to intense. Torrential. At merong ibang na torrential. So that means mga kapuso, Saturday and Sunday, expect heavy rains dyan po sa Visayas at Mindanao. At ngayon pa lamang, natin, may dahil sa weekend, lalo na sa January 20, ay kapistahan ng Santo Niño. So, sa Visayas po, napakahalagang okasyon yan. Sa Cebu, yung tinatawag nating Sinulog Festival. At doon naman sa Aklan ay yung Ati-Atihan. At dito sa Luzon, yung Metro Manila, sa Tondo mga kapuso, piyesta po ng Tondo, yung third Sunday ng January, at kapistahan din ng Santo Niño. So, ang tingtingnan natin, Visayas at Mindanao. So, yung mga pupunta, nagbabalak na pumunta sa Cebu this coming weekend, ngayon pa lamang po, pinapaalala namin kayo na magiging maulan dyan sa Visayas this weekend. Hindi lamang po sa Cebu, hindi lamang sa Bohol, halos buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, lalo na yung Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and Caraga and Davao regions. Okay, ayan Mang Tani. So, sa Sunday before po siya mag-landfall. Okay, anong oras magla-landfall kung titingnan mo yung natin yan? Magla-landfall po siya ng Linggo? Yan, Sunday afternoon or Sunday evening. Sunday evening. Sunday evening pa Ayan, siguro sa may yan. Surigao. Well, sa ngayon po sa may Surigao del Sur. Pero Mang Tani, hindi porket doon magla-landfall, yun kasi lang ang official, madami nagtatanong sa po magla-landfall. So, basta pa ulit-ulit, yung mas maulan sa northern part, parang sa north, sa north nung center ng bagyo, di ba? Okay. So, pag nag-landfall siya sa Surigao del Sur, ibig sabihin maulan dun sa mga nasa north ng Surigao del Sur. Yes, yun yung mga Surigao del Norte, Agusan, yun mga kapusong isang natin, na hindi lamang po ang threaten ay yung mismong tatamaan ng sentro ng bagyo. Kung hindi yung rain area ng isang tropical cyclone covers not only yung particular na probinsyang dadaan ng kanyang sentro. And there are times na hundreds of kilometers yun pong rain area ng isang bagyo. So pag sinabi natin na posibleng tumama dyan sa may Surigao del Sur, it doesn't mean na yung neighboring provinces ng Surigao libre na po dahil doon naman itong tinitingnan natin, imagine as far as ARMM sa linggo bago mag-landfall, may ulan na po dyan. And then since it is northeast monsoon, yung buong Visayas, kahit na magla-landfall yung bagyo dyan sa may Surigao del Sur, maulan po. Samar, Leyte provinces, Cebu, Bohol, Negros, hanggang dyan sa may Panay Island. At kung kayo taga Bicol, may ulan din po sa inyo kahit na ang sentro ng bagyo ay nandyan sa may Caraga region. At ito ay paulit-ulit naming ipapaalala sa inyo mga kapuso. Maghintay. Bakit? Hindi, wala. Next. Okay. So, magla-landfall po siya ng Sunday evening. Tapos Sunday maulan evening, na po hanggang Bicol region. Bicol region. Not entire Bicol region, pero Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Masbate, even yung Southern Tagalog, yung Mimaropa, Marinduque, Romblon, Quezon, Southern Quezon. So yan po. So again, yung paalala ni Mai na
Huwag po tayong maging concern lang kung saan tatama o magla-landfall yung bagyo. Our concern should be ano yung mga lugar na uulanin dahil sa pagtama ng bagyo dyan sa may Mindanao. May nagtanong Magtani, Siargao. So, kung yung landfall is sa Surigao del Sur, nasa north ng Surigao del Sur yung Siargao. Maulan. Ito, Maulan. pula sila. Yes. At ang ano natin mga kapuso, ito ay output ng model. It can change even after 6 hours, after 12 hours. Today is Wednesday at yung pong landfall ay Sunday pa. So that means we still have 5 days. So anything can happen. Pwede pong magbago yan. But so far, yan po yung huling update natin, pinakahuling balita. And sabi nga ni Mai, nangako siya sa inyo na kung kinakailangan mag-live, kahit po nasa Tagaytay daw siya, magla-live. Wow. Wow. Okay lang, nandiyan naman sila, Desa. Wala ka nga lang graphics. Si Desa, siya yung Saturday, natin, online. Ba't ang aga-aga mo? Oh. Ano yan? Wala po yun. Okay. Sa Reuters, okay. Okay. So, after... So, naipakita na natin yung wind, yung wind intensity, at saka yung rainfall. Magla-landfall siya ng Sunday night. Okay. Tapos, Monday. So, makikita nyo mga kapuso, hindi basta-basta mawawala yung ulan pag nag-landfall. It will continue, particularly Caraga region, Northern Mindanao, at yung Eastern Visayas na truly devastated ng tropical depression na Usman. So, even Bicol region. Yeah. So, yun po ang natin mga kapuso. Again, we hope na yung nangyari pong insidente, series of landslides, floodings, flash floods dyan sa Bicol, pwedeng magkaroon ng mga pagbaha, but the thing is, kung lahat po tayo I am ready, definitely there will be a reduction in the number of deaths dyan po sa Bicol region and Eastern Visayas. And at this early, nananawagan na po tayo sa mga local officials, lalo na sa mga barangay captains, na ngayon pa lamang po siguro ipaalalahanan na yung ating mga kapuso, lalong-lalo yung mga nakatira sa mga waterways, sa mga malapit sa ilog, yung mga mabababang lugar, yung mga flood-prone areas, and then of course yung mga landslide-prone areas, na to be on the alert dahil po dito sa ulan na dala-dala nitong bagyong ating binabantayan. At bagyo, kung hindi low pressure area na magiging bagyo na ating binabantayan. Okay. Ang Tani, madami po nagtatanong, Luzon daw po ba maapektuhan? So, Bicol region, Okay. Mimaropa, and Quezon. Apo, hindi po free yung buong entire Luzon. So, yung Southern Luzon, Mimaropa, Bicol. Yung pong Central Luzon, posibleng mayroong maulap na papawirin kasama na yung Northern Luzon. Pero kung yung ulan in terms of rainfall hindi po kasing lakas ng ulang maranasan dyan sa Visayas at Mindanao, yung ulan dito sa may Central and Northern Luzon, including Metro Manila. So sa Metro Manila on Sunday, most likely magiging maulap po yan. Again, because of the tightening ng wind gradient, at yan yung posibleng magdala ng maulap na papawirin, may mga pagulan. Pero comparing yung pong intensity ng ulan doon sa malapit sa sirkulasyon ng bagyo, hindi po natin inaasahan yung gano'n. Kaya mga taga Bicol, taga Visayas at taga Mindanao, hindi lang Bicol, Mimaropa at Calabarzon ay maging I am ready po kayo. Makaisip na ako ng tamang way. Mas maulan sa mga lugar na nasa hilaga ng sentro ng tropical disturbance. Sige. Ano pa ba iba? Taas, yung sabi mo? Taas. Hilaga na lang. Sige, ikaw. Ano mas gusto? Hilaga. Sige, pero ako. Or, sige, huwag na. Pag dinoble mo pa, magkakaano pa eh. Sa may hilaga. At mga kapuso, ito ang inaano namin na, again, lesson learned sa akin lalo na talagang pilitin natin na mas maintindihan po ng mga tao kung ano yung potential na magiging epekto. Again, hindi po kinakailangan na maging isang napakalakas na bagyo ang tatama dito sa atin para magdulot ng matinding pinsala. A weak low pressure area, a weak tropical depression may be enough as long as malakas po yung ulan to create again or to bring significant damage dito po sa ating bansa.
Mga gano'ng kalakas daw po yung ulan sa Bicol. Well, yung isang ano po sa atin, torrential. When we talk of torrential, that means 15 to 30 millimeters in an hour. 7.5 to 15, then 15 to 30, yeah. So, yun po. At yun ay isa-isang oras lang yun, yung 15 to 30. Pero kung mas malakas yan, you can have almost 50 millimeters in an hour. At kapag po ganun kalakas, imagine, hindi lang isang oras yun. What if you'll have torrential rains in a matter of say 6 hours? So matinding baha na po yung pwedeng idulot nun. So yun yung ganun ka tindi mga kapuso. Yun yung nakikita nating senaryo. Sa ngayon ang inaano lang po namin dito, binibigyan namin kayo ng figures para lamang may idea kayo. Pero again, malayo pa po yung pinag-uusapan natin. Actually, hindi pa siya bagyo low pressure area pa lamang siya. May effect kaya hindi pa lang yung sinabi. Tingnan mo yan, no? Kasi need po namin. Yun ang isang ano eh. Yun ang Need isang, namin ng ulan. that's the irony ng buhay mga kapuso. There are areas in the country that need rains. Merong mga lugar na instead of praying na sana walang bagyo, actually ang gusto nila umulan. At may mga lugar naman na talagang ayaw na nila umulan dahil naranasan nila yung mga matinding pag-ulan. Ang Tani, may nagtanong, yung truck daw po ba nito, parang nung Vinta nung 2007, yung Vinta po, hindi, tinanong lang naman yan. Yung tawid ng Vinta is Mindanao. Nakita mo yan? May nagpaano ka na? Ito po. Pero hindi ko siya pwedeng gamitin. Ni-research ko lang. Saan yan? Sa JMA? May nagpa-plot nito eh. Yun nga. Meron ano. Pero hindi nasa po. public domain to. So nagtanong, pero yung mga kapuso, yung Vinta kasi base doon sa tinignan naming track na unfortunately hindi po namin na tumawid ng Mindanao without crossing Visayas. Ito pong tinitingnan natin, no. After crossing itong northeastern part ng Mindanao, didiretso po ito sa Visayas, particularly central and eastern sections. So, iba po yung ano ni Vinta. Yung Vinta po talagang Mindanao and then Palawan. So, westward talaga. Ito pong tinitingnan natin so far ay north-northwest or northwestward. Sige, fine. Hahanap ako ng... Meron man lang, 20 ano yan? 20 ano yung si Vinta raw? 2017. Ay, meron yun. Baka pag-asa. Yung hahanap ako ng track na katulad niya. Tomorrow na lang. Okay. Sige pa. That's for tomorrow. Alright. So, yun ang isang ano namin mga kapuso. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay namin ng update sa inyo para po ang ano ko lang talaga. And not only tayong lahat, lalo na yung I Am Ready team to minimize yung disastrous impacts ng tropical disturbance. At hindi lamang po ang I Am Ready team, pero being a public service ng GMA, tumutulong po tayo sa mga warning centers, warning agencies para again mabawasan yung masamang epekto ng bagyo. We need tropical cyclones. Kaya kita nyo po, merong nagtatanong kung meron bang ulang dala-dala ito dahil kailangan naman nila ng ulan para sa kanilang mga agricultural crops. Kasi Mang Tani, meron nga pong di ba? Ano yan? May ilang... Yes, may drought and may how do you call that? Dry spell. May drought po sa Ilocos Norte. Wait lang. Ilocos Norte. I will... Gosh. Oh my gosh. Yan. Saan galing yung mapa? Doon sa Po? Ako po gumawa. Hindi. Pinagawa ko syempre kay Paul. Teka, hindi yan. Kailan ko ginawa? Oh my God. Dito pala, hindi mo kailangan pumikit na. Mas madami na kasi yan. Pinadamihan medyo ko na align yan. na, align. Hindi Pinadamihan katulad ko kahapon. na yung... Kahapon magulo. Oh, Parang tropical depression kahapon. Ngayon medyo storm na. Storm na. Typhoon yan. Masyadong maraming hangin yung wait lang. Okay, so yun ang isang ano natin. So mga kapuso, yung pinag-uusapan nating ulan actually in other areas in the country, katulad po ni papakita ni Mai, may mga lugar na kulang ang ulan. Yun ang isang ano natin Yun yung extremes
na before the passage of a tropical cyclone, may mga lugar na walang kaulan-ulan. And then, 100 lamang ng bagyo. 100. Just a single pass ng bagyo dun sa lugar na yon, biglang makakaranas man sila ng matinding malakas na ulan. So, double whammy mga kapuso. Imagine, wala kang ulan and then after 2 or 3 days, way above the normal naman yung ulan na ano sa'yo. Ano na nangyari sa ting mo? Bagal, ano ba? Ayusin nyo nga yung buhay nyo. Tagal? Ano to? Icon? Papa, it's a meteor. Parang si ano Sino? Yung sinong cartoon character yun? Mata tsaka bibig yung nakikita ko. Oh, yan. Okay, nasa na? Alright mga kapuso, ito dry spell, ha? Dry spell is a level below drought. Although meron pa rin pong ano yan. And then, pagkatapos ng dry spell, drought. So ito ay nakakaroon ng dry spell. That means several number of months na mababa ng below normal yung kanyang ulan. So these provinces include Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Basilan, Maguindanao, Lanao del Sur, and Sulu. So yan po may mga lugar na kulang ang ulan doon. Samantalang yung drought, that means 3 consecutive months na below 50%. Way below normal yung ulan mo ay yan pong probinsya ng Ilocos Or Norte. 5 months of below normal. Yeah. Ganun ba yan? Alright. Galing mo ha? Climatologist ka? Ano pa? Climatologist ka ba? Sabi po ng Pag-asa, nagbasa po okay, ako. okay. Nakalimutan ko na yan. Pero yun po, yun yung definition ng dry spell and drought. Magkaiba po yan. Mas severe yung drought as compared sa dry spell. But nonetheless, depende rin po yan. Kasi may mga tanim na kahit dry spell pa lang, maapektuhan ka na. Hindi mo na kailangan umabot pa sa drought condition. So yun mga Puso, Mindanao at Ilocos Norte. Okay, bukas na ulit. Okay, so mga kapuso, yun po ang Ay, natin. Tani, hindi pa siya pumapasok pero madami na nga pala nagtatanong kailan siya lalabas. Wala muna. Hindi pa nga siya bagyo. Hindi, tsaka wag muna po yung paglabas ang isang natin kasi napakataas na ng uncertainty kapag pinag-usapan natin yung paglabas niya. Ang po natin mga kapuso, yung pagdating niya, pagpasok sa PAR, and then yung posibleng landfall niya. Pero ang isang mahalaga mga kapuso, it's not the landfall that is important. Ang mas mahalaga po, yung ulan na dala-dala nito, whether it will hit your province, yung sentro, or not. The thing is, yung binanggit ni Mai, yung northern part ng circulation ng bagyo, expect more rainfall rather than sa southern part. Mang Tani, may possibility daw po kaya ng storm surge? Well, kung yan po ay tropical depression, malamang wala. Kasi storm surge is dependent doon sa wind intensity. So normally, yung storm, tropical storm, and above, yun po yung posibleng mag-create ng storm surge. But nonetheless, storm surge mga kapuso is only one of the hazards that we should be prepared for. Ang pinakaano po natin yung ulan na dala-dala nito. Na magdadala At na dadali nito at makikita nyo mga kapuso ang daming pula, ang daming orange, ang daming purple. So yan po yung mga malalakas na ulan. So Magtani, madami ding maka-cancel din yung mga biyahe ng barko. Well, yes, biyahe ng vapor dahil dun sa gale warning, and yung biyahe ng eroplano dahil dun sa atmospheric condition. So yun ang isang natin So ngayon pala at this early yung pong mga makikipiesta sa Visayas, I don't know sa Mindanao, wala akong idea. Please consider ito pong pinag-uusapan natin dahil maaaring kayo ay ma-stranded. Kung di man ma-stranded, maapektuhan po yung inyong mga activities. So siguro at this early, natin, Wilson, siguro bukas isama na natin sa forecast natin. Kasi yung mga preparation na ginagawa doon sa magbigay na tayo ng Festivals. Kasi Webis na bukas, di ba? Yes. So na yun. Yung 4-day outlook para lang, tulong na natin sa kanila. Kailan yan? December 14 pala Natitignan ko nga kailan yung Tingnan mo nga. dinagyan.
Meron man dinagyang? Dinagyang is Iloilo. Santo Niño din po kasi. Ganun? Pero ano sila? Fourth Sunday of January. Ay, third Sunday tayo. Third pa lang ba? Third to. 1, 2, 3. Ay, ito pala. 1, 2, 3. Okay, bukas na po ulit. Okay, so mga kapuso, muli po ang I Am Ready team po ay tumutulong para at nagpapaalala sa inyo na merong papalapit na low pressure area that could develop into a tropical cyclone o tropical depression, bagyo, na posibleng maging first tropical cyclone for the year. At ang isang mahalaga po rito ay hindi lamang po hangin ang dala-dala nito, kundi mga malalakas sa pagulan na ngayon ay forecast ng model na ginagamit ng Metro Weather. So magpapatuloy po nating i-monitor to. Please, mag-monitor din po kayo sa radyo, lalo na sa TV, Balita media. Pilipinas ngayon. And of course, yung aming website, Facebook po, I Am Ready. Kung saan tayo naglalagay. Kung Tsaka sa saan- GMA. At saka GMA News. At, Pwede naman po nila airplay to kung na-miss nila. ayan. So, pwede pong After. Okay. So, muli po, kasama natin sa I Am Ready Command Center, si Wilson, si Paul, si Faith, and then of course, si Mike. Ayan. Okay. At ito po ang inyong lingkod, si Mang Tani. And maging I Am Ready tayo mga kapuso. At sana po, let's hope na wag nang maulit yung nangyari noong last year na isang napakahinang bagyo and yet nagdulot ng napakatinding pinsala sa buhay at sa mga ari-arian. So, bukas ulit. Bukas. Okay, so mga kapuso, bukas po ulit. God bless us all.